Eto na mga katambay, ang full chapter para sa chapter 1130 ng One Piece. Ano nga ba ang mga mangyayari? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa mga bida natin. Ito yung sa kabilang group. Nagkakagulo sila dahil nga hindi nila mahanap itong sila Luffy. Bigla nga tinawag ni Franky ang lahat ng nandon sa barko at sinabi nito na yung paghahanap nga kay Luffy ay ititigil na nila. Nagulat nga yung mga giant dahil bakit naman daw? Wala nga daw na pala yung paghahanap nila kahit ni isang bakas wala silang nahanap. Sagot naman ni Franky na alam naman daw niyang nasa maayos yung mga yon. Magtiwala lang daw itong mga giant na buhay yung mga yon. At salamat nga daw sa tulong nila. Sabi naman ni Robin na tama daw, aantayin na lang daw nila yung mga yon sa Elbap. Dahil doon din naman daw yung punta ng mga yon. Sabi naman ni Jinbei na hayaan na daw dahil ginawa naman na nila yung lahat ng paraan. Kahit nga daw yung mga alaga nga daw niyang pating ay walang nahanap pero ayos lang daw yon. Salamat pa din daw dito sa mga giant. Sabi naman ni Brook na wala naman na din daw silang pagkain. Di naman daw maganda kung mamamatay sila sa gutom, di ba? Naintindihan naman ito ni Brogy na o sige daw, total sabi naman ng mga kasama nitong si Luffy. Ngayon nga daw ay pumunta na sila sa Elbap. Maglayag na daw sila. Ilabas na daw yung mga alak pero sabi na lang ng isang giant ay di ba daw wala na silang alak at pagkain. At nagtawanan na lang itong mga giants. Okay, balik na tayo kay Luffy. Eto na nga, nakalabas na sila at nasabi na lang dito ni Luffy na sobrang laki daw nung lugar. Eto nga mga bida natin ay nasa gilid nung pader at nakita nila itong punong sobrang laki nga. Siguro nga daw ay libong taon na yung mga to. At nilibot pa ng mga bida natin yung mga mata nila sa paligid at nakita nila na hindi lang yon yung malaking puno dahil lahat ng mga puno doon ay malalaki. Nasa bundok daw ba sila? Nakita din nila yung tulay na parang kadenang nakakabit doon sa isang punong malaki at alam na natin kung ano yan. Ito nga yung Yggdrasil tree. Nga pala nag-i-snow sa Elbap ngayon kaya nilalamig yung mga bida natin. Napasabi na lang si Nami na sobrang laki daw ng lugar ay parang mahihilo daw siya pag nilibot niya yung mga mata niya. Bigla naman nakita ni Usopp yung dalawang giant na tumutulay kaya sinabihan niya sila Luffy na magtago. At yung mga giant pala na yon ay ang dalawa sa miyembro ng New Giant Warrior Pirate. Ito nga ay si Goldberg na cook ng barko nila at si Gerd na isang ship doctor. Bigla ngang nagsalita si Gerd na hindi daw siya makapaniwala kay Hyrodin. Bakit daw pinayagan nito na sumali sa kanila yung weirdo na yon? Mukhang si Road nga yung tinutukoy na to. Sabi naman ni Goldberg na magaling daw kasing navigator yon. Sabi nga ni Gerd na hindi nga daw niya gusto yung Road na yon. At nabanggit nga ni Gerd itong si Loki, ang kahihiyan ng Elbap. Dapat yon na lang daw yung sinali. Sabi na lang ni Goldberg na hindi daw magugustuhan ni Road yung narinig nitong sinabi ni Gerd. At natawa na nga lang ito. Bigla naman kinausap ni Gerd yung owl niya na ang pangalan ay Piper at tinanong to kung sigurado daw ito sa nakita niya na may dala daw na isang barko yung uwak ni Road. Umuo naman yung owl na yon. Sabi naman ni Goldberg na nanga-aresto daw sila ng mga dayo pero itong si Road daw ay patagong kinukuha yung mga dayo na yon para sa sarili nito. Sabi naman ni Gerd na sasabihin na lang daw nila doon sa Elder Harul nila kapag nakita na nila yung mga dayo na yon. Yung mga bida naman natin ay nakatago nga at tinitingnan lang nila yung dalawang giant. Si Luffy nga ay lalabas na naman kaso pinigilan siya ni Usopp. Sabi naman nito na bakit naman daw mukha naman daw mababait yung mga yon. Bigla naman napaiyak sa tuwa itong si Usopp dahil narinig nga niya doon sa dalawang giant ang word na Elbap. Totoo nga daw na nasa Elbap na sila. Nagandahan naman si Sanji doon kay Gerd at nasabi nito na meron daw palang ganong kagandang giant. Itong si Luffy naman tatawagin pa sana yung mga giant kaso tinakpan ni Nami yung bibig nito. Ang kulit talaga. Sabi pa nito na hindi daw ba nito narinig na hinahanap nila yung mga dayo. Narinig nga nitong dalawang giant yung sigaw ni Luffy at tumingin sila sa likod. Sabi nga ni Gerd na baka imagination lang daw niya at pumunta na nga yung dalawa sa castle nitong si Road at tinatawag nga nila ito. Nagpatuloy nga yung mga bida natin na tumatawid na sila sa malaking tulay. Ang laki nga daw at ang haba daw nung tulay na yon. Sabi naman ni Zoro na kailangan na daw nilang magmadali dahil baka may makasalubong na naman silang mga giant. Kapag nangyari daw yon ay wala silang mapupuntahan. Si Luffy nga dito ay doon dumaan sa pinakatali nitong tulay at nakikiramdam nga ito. Sabi nga ni Usopp na ginawa daw yon para sa mga giant kaya ang hirap daw humakbang. Si Nami nga ay takot din. Sinabi na lang ni Chopper na kaya daw ni Nami yon, masasanay na lang daw siya. Sabi naman ni Usopp na isang pagsubok lang daw yon para maging isang marangal na mandirigma daw sila. Nakita nga nila yung ilalim ng tulay at ang daming ang malalaking wolves sa ibaba. Napansin naman ni Zoro si Luffy at tinanong nito kung ano ang problema. Sabi naman ni Luffy na naramdaman daw ba ni Zoro yon, nangingilabot daw siya. Sabi naman ni Sanji na hindi naman daw sila pwedeng gumala-gala ngayon. Sabi naman ni Zoro na o ngayon daw, ano ang problema? Sabi naman ni Nami na ibig sabihin daw nun hindi rin pwedeng umalis si Zoro. Lahat nga daw ng gubat doon ay hindi pwedeng puntahan. Ang kulit nga ng mga to. Sabi naman ni Luffy na may narinig
narinig nga din daw siya nung nandun sila sa Lego Kingdom. Isa nga daw sigaw yung narinig niya ngayon sa di kalayuan. Pagkasabi ni Luffy nun, biglang tumalon to pababa nung tulay. At nasabi nito na may titingnan lang daw siya. Nagulat nga si Nami dahil tumalon si Luffy. Punta ulit tayo sa kabilang grupo. Nagulat nga ang mga ito sa nabasa nila sa dyaryo. Inatake daw nila yung Egghead. Bakit naman daw naglabas ng kasinungalingan yung mga yon? Para nga daw maintindihan ng lahat ay babasahin daw nitong si Robin. Nasabi na itong Giant Warrior Pirates ay gumising na mula sa pananahimik ng mga to. At nanggulo nga doon sa Egghead kasama nitong Emperor na si Luffy. Ang mga kapitan daw nitong Giant Crew na sila Brogy, ang Red Ogre, at si Dory na Blue Ogre ay nabigyan ng panibagong mga bounty. Bawat isa ay bibigyan ng 1.8 billion berries. At nagulat nga yung dalawa sa nalaman nila. Eto na nga, mga bagong bounty ang nakuha nitong sila Dory at Brogy. Deserve yan dahil Gorosei lang naman ang kinalaban at Buster Call Army. Sabi nga ni Dory na hindi naman daw nila gusto na mag-comeback. Sabi naman ng isang giant na malaking talon daw yon sa bounty nila dahil dati ay 100 million lang ang bounty ng dalawa na to. Sabi naman ni Robin na yung patong na presyo nga daw sa dalawa ay nabago dahil 100 years ang dumaan at yung nakuhang bounty daw ng mga kapitan nila ay naaakma lang daw sa kanila. Pinagbintangan pa daw si Luffy na pinatay si Vegapunk. Sabi naman ni Frankie na loko daw talaga yung mga yon, binabago ang kwento. Natawa naman si Lilith sa narinig niya at sinabi na pinatay daw pala siya ng mga to. Sabi naman ni Frankie na tumahimik daw itong si Lilith dahil hirap na hirap daw sila, mailigtas lang daw itong mga Vegapunk. Sabi naman ni Brook na kailan daw ba yung balita na yon. Sabi naman ni Jinbei na pati daw pala sa Egghead may nasasagap na balita itong World Economic Journal. Kung sino man daw yung nakakuha ng picture na yon ay madaming pera ang reward para doon. May napansin naman si Robin sa picture ni Luffy. Kapag daw ba nasa freedom state si Luffy, normal daw ba na may X mark yon sa braso niya? Sabi naman nung iba na hindi daw nila napapansin dahil ang likot daw ni Luffy pag ganon yung form niya. Sabi naman ni Robin na medyo kakaiba daw yung X mark na yon. Malamang na to ang naglagay niyan si Bibi. Dahil yung X mark na yan yung tanda ng pagsasamahan nila buhat nung nangyari sa Alabasta. Pero ang tanong, ano ang pinapahiwatig nito ngayon? Natanong pa ni Frankie kay Robin kung bakit daw curious to. Medyo pamilyar daw kasi yung X mark na yon. Naputol naman ang usapan dahil natanong ni Dory na kapantay na daw pala ng Straw Hat Pirates itong sila siyang. Sabi naman ni Brogy na kahit nga daw yung pasaway na si Hyrodin ay kasama nga daw ito sa nasasakupan nila Luffy. Sabi nga ni Kashi na yung Hyrodin daw na yon ay anak ng hari. Alam daw ba nila yon? Nagulat nga dito si Frankie na totoo daw ba? Sabi pa nung isang giant na gusto nga daw ni Hyrodin na sumama para sunduin sila. Kaso nga lang sila ang nasunod. Dahil nga daw kailangan na may magbantay sa isang problema doon sa Elbap. Nagumpisa daw yon nung nawala ang mga kapitan nila dahil meron pa daw isang prinsipe bukod kay Hyrodin. Nung pinanganak daw yon ay tinawag ito na Accursed Prince. Pinili daw nito ang kadiliman at ilang taon ang dumaan ay nasentensyahan nga daw ito para maipako. Tumakas pa nga daw yon pero buti na lang ay nandun silang mga mandirigma at nagsama-sama para lang mahuli yon. Nagulat nga ulit si Frankie dahil kailangan pa daw ng lahat ng mga mandirigma ng Elba para mahuli lang yon. Sabi naman ni Jinbei na nasa pangalan daw talaga nito yung ugali. Tama daw, sabi pa ni Brook. Sabi pa nung isang giant na meron daw legendary devil fruit na pinagpasa-pasa na sa henerasyon ng royal family. Sa kagustuhan daw nitong prinsipe na kainin yung prutas na yon ay nagawa nga nitong mapatay yung ama nito na si King Harold. Kaya hindi daw nila hahayaan na makawala itong si Loki dahil kapag nakawala daw yon, katapusan na ng lahat at kahihiyan daw yon ng Elbap. At ito na nga ang tinutukoy na prinsipe nitong mga giant, ang tinatawag na Accursed Prince na si Loki. Kaharap na nga ni Luffy itong sinasabing halimaw na prinsipe. Nakaupo at nakakadena nga itong prinsipe. Parang sa katawan pa ng Yggdrasil tree. Kinadena itong si Loki. Ang angas nga nung forma at itsura nitong si Loki. Totoo nga na parang pinaghalong Kaido at Doflamingo. At may konting Katakuri dahil yung pantalon nito ay nahahawig nga kay Katakuri. Nakabenda nga din yung muka at yung mata nitong si Loki na siguro para hindi nito makita ang paligid niya. Ang laki nga nung helmet nito na may mahabang sungay. Ang angas talaga. Naramdaman nga nito na may tao doon sa harap niya. At tinanong nito kung sino yon. Syempre si Luffy yan. Sinabi nito na siya si Monkey D. Luffy ang magiging hari ng mga pirata. Napatanong naman si Loki na hari daw. Tinanong din ni Luffy to kung anong lugar daw yon at sino itong giant na kaharap niya. Sabi nga ni Loki na nasa Warland daw siya, ang matatag na kaharian ng Elbap. Sinasabi daw ng ilan na dito daw nagmula ang gera. Siya nga daw ang Sun God na maglilikha ng katapusan ng mundo. Ang pangalan daw niya ay Loki. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ang nakita natin at ito na, pinakilala na si Prince Loki. Na Sun God din daw siya. Ang daming Sun God. Medyo nakakatakot at misteryoso nga itong si Prince Loki. Ano kaya ang mangyayari? Papakawalan kaya ni Luffy itong si Loki o masesense niya na delikadong tao ang nasa harap niya at hindi dapat hayaan
na makawala ito? Malalaman natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!